Isang magandang hapon sa inyong lahat na nakasubaybay sa programang lagi naming pinakikinggan. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang naging karanasan ko sa aking buhay pag-ibig. Isa po ako sa mga super addict sa programa ninyo. Madalas kami makinig ng mama ko kapag hapon at walang araw na hindi kami nakikinig dahil hindi nakukumpleto ang araw namin kapag hindi namin natutunghayan ang mga nakakapanabik na mga eksena sa mga storya ng buhay na inyong inilalahad. Ako nga pala si Mark Kevin Gequillo, 22 years old at taga-Antipolo. Kasalukuyan akong nag-aaral sa kolehiyo ng kursong BS Information Technology. Sisimulan ko na lang ang kwento ko noong nakilala ko si Jamie, ang babaeng minahal ko ng sobra. Tagal naman ng prof natin. Hindi na yata papasok yun eh. Oo nga eh. Anong oras na? Guys, musta na kayo dito sa attendance? Naku, sigurado nang hindi darating yung prof natin. Sige, ako na yung unang pipirma. Ay nako, first day ng klase, wala yung prof natin. Pasaway! Oo nga eh. First subject mo ba to? Hindi. Meron akong subject na mas nauna dito. Yung writing and discipline. Talaga? Sinong prof mo? Si Dr. Makaraig. Ganun ba? Ako kasi, maya-maya pa yung subject ko na yan eh. Naku, sana wag si Dr. McRae yung prof mo, no? Bakit naman? Naging prof mo na ba siya? Nambabagsak ba? Naging prof ko siya nung English 101 eh. Mutik na niya ako ibagsak. Nga pala, kaklase ka sa mat kahapon, di ba? Ikaw yung meron ba ng scientific network? Oo, ako nga yun. Salamat ulit pero wag kang mag-alala. Hindi na ako manghihiram ulit sa'yo kasi meron na akong dala eh. Eto Aba, asenso ha. Mas maganda pa yan kaysa dun sa scientific calculator ko. Ano nga pala pangalan mo? Mark Kevin, pero Kevin na lang. Ikaw? Jamie. Jamie. Ang gandang pangalan mo Kasing ganda mo. Sus, ikaw talaga. Binola mo pa ako. Ayan, nakapirma na ako. Mer, ikaw naman. Uy, Mer! Ha? Oh, ikaw na ang pumirma sa attendance. Sige, akin. Bakit ka pinapalala dyan, ha? Napapansin mo kanina kapag ganyan, ha? Teka, sino ba yung sinusulyupan mo kanina? Magandang chicks ba? Sabihin na natin, oo. Parang alam ko yung tinutukoy mo Yun bang babae na nakaupo sa harapan sa kanan yung sinusulyapan mo? Tama ba ako? Oo, siya nga. Kilala ko yan. Katropa ko yan. Business Administration ang course niyan. Almira ang pangalan niya. Grabe, ganda nga, no? Oo, no, tol. Huwag niyo sabihin sa akin na susulyapan mo lang siya dyan. Dali, magpakilala ka sa kanya, Tingin mo ng cellphone number niya. Ha? Parang nakakahiya, eh. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya dyan. Ano ka ba? Mabait lang si Almira. Hindi ka niya susungitan. Promise. Talaga? Tol, kunin mo na kasi yung cellphone number niya. Kung talagang gusto mo siya, huwag kang mahiya. Sige na, lapitan mo na. Kapalan mo ng mukha mo kasi kapag nagpakatorpe ka, ikaw rin. Baka pagsisihan mo. Una, sige na. Lalapitan ko na. Silang kayo dyan, ha? Hay nako, ang tagal. Wala ka pala, boy. Hindi mo kayang kunin ang number ni Almira. Mahina ka pala. Oo nga. Weak. Ay, naku. Weak. Oo, ayan yung attendance. Lalapitan ko na si Almira. Good luck, tol. Okay. Jimmy, total naman sinaro yung cellphone na ako baka pwede ka naman makuha siya. Bakit? Popormahan mo ba ako? Hindi naman ako maporma Alam mo namang simpleng lalaki lang ako. Kung sa bagay, halata naman na wala kang yabang sa katawan. So, okay lang ba sa'yo kung kukunin ko yung cellphone number mo? Okay sana, kaso bakit yung calculator yung gamit mo? Naku, pasensya na. Pangit kasi yung cellphone ko Panahon pa yata ng kopong-kopong to
Ikaw naman, okay lang yun. Oh, heto yung number ko. Text-text na lang tayo, ha? Pakilala ka, ha? Para hindi ko deadmahin lang yung text mo. Sure. Oh, pabalik na si Mer. Ano, tol? Nakuha mo na ba yung number ni Almira? Bigay sa akin. Ganun? Wala ka pala, tol eh. Wala, mahina. May ka, tol. Tignan mo ako. Nakuha ko agad yung number ni Jamie. Mabait naman kasi si Jamie kumpara kay Almira. Sungit pala nun. Jamie, may number ka naman ni Almira dyan. Tropa mo naman siya, di ba? Sige, ipo-forward ko sa'yo. Bayan, pakahirap pa ako. May number ka pala ni Almira. Eh, hindi ka naman kasi nagtatanong eh. Kayong dalawa. Nalingat lang ako saglit tapos nagpalitan agad kayo ng cellphone numbers. So, friends na kayo? Oo, syempre. Friends na kami. True. Nako good luck na lang dyan sa pagkakaibigan yung dalawa. Mauuwi rin kayo niyan tsak sa pagiging magkaibigan. Popoy at Asmin, simula noon ay naging magkaibigan na kami ni Jamie. Gumawa na talaga ako ng paraan para maging close kami sa isa't isa. Sinamantala ko noon ang pagkakataon na magka-textmates kami para makilala siya ng gusto. At dahil sa aking kagandahan ni Jamie, ay hindi ko maiwasang humanga sa kanya at mahulog ang loob ko sa kanya. Kaya humanap ako noon ng tiyempo para ligawan siya. Kaso Popoy at Asmin, isang araw... Jamie! Sandali! Oh, Kevin. Saan ka ngayon? Pupunta ako ng cafeteria. Kakain muna ako. Ganun ba? Sabay na lang kaya tayo. Kakain din ako eh. Edi sige, tara. Jamie, tanong lang, may problema ka ba sa akin? Problema? Wala Talaga? Bakit napapansin ko parang iniiwasan mo ako? Hindi kita iniiwasan. Busy lang kasi ako kaya hindi tayo madalas magkita. At sa bagay, may punto ka. Maraming sa tayong mga projects na dapat tapusin mo. Kevin, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano ba yun? Huwag ka munang mag-text o tumawag sa akin. Kasi mas sayang lang ang oras mo. Hindi ko rin naman kasi masasagot yun. Bakit naman? Dahil ba busy ka sa mga projects natin? Sana naiintindihan mo ko. Ay, okay. Sige, hindi mo na kagawin. Maski naman ako tambak din ng projects Pero pagkatapos ng lahat balik ulit natin yung texting at tawagan Sige. Jamie, may sasabihin sana ako sa'yo. Kaso baka isipin mo wrong timing ako Hindi naman kita pinapressure Pagkatapos pa ng semester tsaka ako ito gagawin para hindi na tayo stress sa pag-aaral. Ano ba yun? Kasi Jamie, pwede bang Saka mo na lang sabihin sa akin kapag hindi ka na kinakabahan. Pwede ba kitang hatid sa bahay ninyo mamaya? Sabay na tayong umuwi? Ha? Huwag na, Kevin. Marunong naman ako umuwi mag-isa. Ganun ba? Sayang naman. Kevin, napapansin ko palagi mo na lang akong hinahatid sundo. Bakit ba, ha? Ano ang dahilan mo? Bakit mo ginagawa to sa akin? Ayaw mo ba? Magtapat ka nga sa akin. Paano mo ba manligaw sa akin? Ha? Jamie, kasi... Kung plano mo manligaw sa akin, huwag mo nang ituloy. Pero bakit? Pwede ba? Kung liligawan mo ako, huwag na lang kasi ayaw kong magkaroon ng boyfriend na kaklase ko. Sorry. Pero Jamie... Please, Kevin. Ayoko na ipaliwanag pa sa'yo kung bakit. Basta, ayoko. Sana irespeto mo yung desisyon ko. Sige. Don't worry. Friends pa rin naman tayo Ano? Sasabay ka pa ba sa akin na kumain? Oo naman. Jamie? Bakit? Sige.
hindi ko na itutuloy yung panliligaw sa'yo. Pero sana, hayaan mo akong ihatid sundo kita sa inyo. Tapos, magpatuloy pa sana ang komunikasyon natin. Don't worry, alam ko naman kung hanggang saan ang limitasyon ko eh. Sige, Kevin. Bahala ka. Parang gumuho ang mundo ko noon. Pero hindi pa rin na ako tumigil at hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Kaya ipinagpatuloy ko ang pangungulit ko sa kanya. Araw-araw ko siyang tinawagan at kung may problema siya, ay palagi ko siyang dinadamayan. Sa madaling sabi, palagi kong pinapasaya si Jamie. Talagang naglabas ako ng effort para ipakita sa kanya na seryoso ako at malinis ang intensyon ko sa kanya. Hanggang sa sumapit na ang October 18, 2010. She's so cute! Kevin, huwag tayong tumawid dyan sa highway. Mukhang delikado eh. Doon na lang tayo sa overpass, ano? Sige, tara. Nga pala, Kevin. Total naman, napakilala mo na ako sa mga magulang mo. Bala ko naman sana na ipakilala kita kina mama at papa. Kailan ka ba available? Pwede ako anytime. Gusto ko naman makilala ang mga magulang mo. Teka, kailan ba luwas nila? Oo, bale sa susunod na Sabado na uwi nila. Pwede ka ba sa Sabado para tayong dalawang sasalubong sa kanila sa bus station? Oo ba? Huwag ka mag-alala, Kevin. Mababait ang mga magulang ko, lalo na si Mama. At saka naikwento na rin kita sa kanila. Talaga? Oo. Nakakaba naman. Yung mga magulang mo, ano naman ang sabi nila sa akin nung pinakulala mo ko sa kanila? Okay naman ba? Gusto ka ng mga magulang ko. Lalo yung si Papa. Gusto nga nila ikaw na maging girlfriend ko. Kaya, ayun. Madalas nila ang payuhan na pursigihin ko raw ang panliligaw sa'yo para sagutin mo na ako. Sa palagay mo ba, sasagutin kita? Siyempre naman. Bakit? Hindi ba? Sige, Kevin, magbigay ka ng dahilan para sagutin kita. Ano pa bang hahanapin mo sa akin? Mabait ako. Thoughtful. Tapat. Masipag. Understanding. Maalaga. At, pogi. At saka, Jamie, hindi mo ba ako sasagutin? Samantalang naglabas naman ako ng sobra-sobrang efforts para patunayan seryoso ako sa'yo. Kung sa bagay, napatunayan ko na nga yan. Halika, umakit na tayo ng overpass. Jamie. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. As in, mahal na mahal kita. Sige, aaminin ko na rin sa'yo. Oo, may nararamdaman na ako para sa'yo. In short, mahal mo na rin ako? Tama ba? Ganun na nga, nakakatawa nga kasi ilang buwan pa lang tayo magkakilala. Galing mo kasi na-fall agad ako sa'yo tapos talagang nag-effort ka talaga sa panliligaw sa akin. Siyempre naman, ganyan ako kaseryoso sa'yo. Kahit ilang beses pa kitang binasted, nandyan ka pa din sa tabi ko. Talaga, hindi kaya ako madaling sumuko. So, ano na? Tayo na bang dalawa? Sinasagot mo na ba ako? Dito pa talaga sa overpass mo naisipang itanong yan Siyempre, andito na tayo eh. Naku, sige na nga. Oo, sinasagot na kita. Tayo na. Ha? Talaga? Sinasagot mo na ako? Kakasabi ko lang, di ba? Talaga? Yes! Woo! Yes! I love you, Jamie! I love you! Uy, Kevin, nakakahiya. Pinagtitinginan ka ng mga tao. Wala akong pakialam sa kanila. Basta gusto ko lang mailabas kung gaano ako saya ngayon. Woo! Sinagot na ako ni Jamie! Kami ng dalawa! Ang saya-saya ko! Uy, Kevin, ano ba? Hindi ako mahihiya ipagsigawan sa buong mundo na mahal kita. Woo! Mahal ko si Jamie! Mahal ko si Jamie! Ikaw talaga, Kevin. Halika na. Pumunta na tayo sa mall. May isa-celebrate pa tayo. Pero bago yan, Jamie, paps muna sa girlfriend ko. Hay nako, sige na nga. Oh, ayan. Tara na! Kailangan maging memorable lang punang lakad natin bilang mag-boyfriend-girlfriend. Sige, Kevin, gawin nating memorable ang araw na ito. Wala naman naging hadlang sa relasyon namin ni Jamie dahil pabor na pabor sa kanya mga magulang ko, lalo na nga ang tatay ko.
Wala rin kaming naging problema sa mga magulang ni Jamie at suportado din nila kami. Samantala, madalas na pumupunta si Jamie sa bahay para sabay kaming pumasok sa school. Parang kapamilya na talaga ang turing ng mga magulang ko sa kanya. At nang sumapit nga ang aming first anniversary, ay kung saan-saan kami nakarating. Dahil mahilig kami sa adventure ay madalas kaming pumunta ng Cavite para maligo sa mga beach o di kaya mag-hiking. Naging relihiyosa din si Jamie dahil sa akin. Natuto din siyang na mamanata sa antipolo kapag mahal na araw at kahit na halos atakihin na siya ng hika dahil sa pagod sa lakad at siksikan ng tao ay hindi pa rin siya sumuko. Sa kabuuan, maraming pinagbago si Jamie simula noong naging boyfriend niya ako. At ganoon din naman ako. Nagbago rin ako simula noong maging girlfriend ko siya. Naging mas mabuti kaming mga tao. Kaya nga, sa pagdating ni Jamie sa buhay ko, masasabi kong ako na yata ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo dahil sa pagmamahal na ibinibigay ni Jamie sa akin. Masaya naman ang naging relasyon namin ni Jamie. Hindi man perpekto, pero damang-dama namin ang pagmamahal sa isa't isa. Hindi niya ako iniwanan sa mga oras na down ako at ganun din naman ako sa kanya. Kumbaga ay nagdadamayan talaga kami sa lahat ng oras. Pero hindi habang buhay ay puro kasiyahan lang ang mararamdaman mo. Dahil minsan ay darating talaga ang mga pagsubok sa katatagan mo. Jamie, hindi ka pa ba uuwi sa inyo? Hindi, Kevin. Hindi ako uuwi hanggat hindi ka ayos. Ilang araw ko nang napupuyat dahil sa akin. Nagigilty na tuloy ako. Wala sa akin yun, Kevin. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang nasasaktan sa pagkawala ng papa mo. Maski ako nasasaktan din kasi tinuring ko rin siyang sarili kong ama. Jamie. Kevin, tama na ang pag-iyak. Kanina ka pa kasi ganyan. Baka mapano ka na yan. Jamie, hindi pa rin kasi ako makapaniwala na wala na si Papa eh. Parang isang araw lang. Masaya pa namin siyang kasama. Tapos ngayon, wala na siya, Jamie. Wala na siya. Hindi ko talaga lubos na maisip na mangyayari sa pamilya namin eh. Naiintindihan kita, Kevin. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan natin yung tanggapin. Jamie. Yan ang isa sa rason ko kung bakit hindi ako maalis sa tabi mo. Sa totoo lang, Kevin, nasasaktan ako kapag nakikita kitang ganyan. Kaya heto, ginagawa ko lahat para damayan ka. Para isipin mo na hindi ka nag-iisa sa kalungkutan. Na mayroon kang isang girlfriend na handang tumulong sa'yo sa lahat ng oras. Kevin, magpakatatag ka. Kaya mo yan. Alam mo, Jamie, sobrang talagang pasalamat ko at nakalala kita at naging girlfriend. Kung wala siguro bagsak na ako ngayon. Huwag ka nang umiyak, Kevin, okay? Basta, kapag nandito ako, hindi kita hahayaang malungkot. Promise. Nagugutom ka na ba, Kevin? Nga pala, hindi ka pa pala kumakain simula kanina umaga. Teka, ikukuha kita na makakain. Hindi, wag na. Sabay na lang tayong kumain. Sige, tamang-tama. May binilang pagkain ng mama mo kanina. Para daw sa ating dalawa yun. Tara, kain na natin yun. Ito ba yung pagkain binili ni Mama para sa atin? Oo. Bakit hindi ka pa naunang kumain? Siyempre, gusto ko sabay tayong dalawa. Parang wala na akong ganong kumain. Kevin naman, hindi naman pwede yun. Magkakasakit ka niyan. Gusto mo subukan kita? Talaga? Susubuan mo ako?
Oo naman, basta kumain ka lang. Teka, kukuha lang ako ng plato. Oh, ito, isang plato na lang ang kinuha ko para magsalo tayong dalawa. Tara, kumain na tayo. Oh, susubuan na kita. Nakakaya naman sa'yo. Huwag kang mahiya sa akin. O, dali, suko na. Ayan. Nga pala, ito ang baso mo. Teka, sasalinan ko ng tubig para sa'yo. Salamat, Jamie. Oh, ito pa. Ikaw, umubo ka na rin. Huwag kang mag-alala sa akin. Oh, ito pa. Alam mo, Jamie, nagpapasalamat ako sa Diyos at nagkaroon ako ng isang girlfriend na tulad mo. Maasikaso, tsaka mapagmahal. Napakaswerte ka talaga sa'yo. Ako rin naman. Swerte din ako sa'yo. Sana tayo pa rin magkasama hanggang sa huli, no? Jamie, sana, Jamie, ikaw na ang pangasawa ko. Yung pinagdarasal ko yan sa Diyos, Kevin. Basta magtiwala tayo sa Kanya. Basta ang alam ko, ikaw ang babaeng nakalaan para sa akin. Tama na nga muna yung drama. Kumain ka muna. Kumain ka rin. Hindi yung puro ko lang sinusubuan mo. Okay lang ako. Ayan. Jamie, isa ka talaga sa nagpapasaya sa buhay ko. Kahit na halos bagsak na ako sa dahil sa nangyari kay Papa, pero nagagawa ko pa rin ng ngiti dahil sa... Jamie, ipangako mo sa akin na hindi mo ko iiwan. Kasi kapag nawala ka, parang nawala na rin ang buhay ko. Mahal na mahal kita. Higit pa sa sarili ko, Jamie. Kevin, basta, ipinapangako ko, hindi kita iiwan anuman ang mangyari. June 24, 2013, nang mamatay ang aking ama. Sobra talaga akong nagdalamhati noon. Pero sa gitna ng kalungkutan, ay dinamayan pa rin ako ni Jamie. Pinasayan niya pa rin ang mundo ko kahit na nawala na sa akin ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi niya ako pinabayaan at pinalakas ni Jamie ang loob ko. Gabi-gabi siyang nagpupuyat dito sa bahay nung burol ng tatay ko at walang araw na hindi siya dumalaw. Si Jamie rin yung madalas na mag-asikaso sa akin, kaya nga hindi nagtagal ay naka-move on na rin ako sa nangyari sa tatay ko. Sa kabilang banda, October 18, 2013, dumating ang aming 3rd anniversary ni Jamie. Naipakilala ko siya sa isa sa mga kabarkada ko na si Al. Pero ang hindi ko alam, iyon na pala ang simula ng malaking problema sa relasyon namin ni Jamie. Al! Uy, Al! Oh, bakit? Kanina ko pa napapansin na ang word mo ngayon, Kanina, wala kang pinanalo sa mga laro mo. Para bang lumilipad yung utak mo? Naku, nasensya ka na sa akin, Teddy. Kung may problema ka, naku. Asahan mo na, palagi kang talo. Nga pala, yung mga arcade boys, nagtata rin sa'yo kanina. Lumalaro kasi na natatalo ka na nila. Wala lang siguro ako sa mood na maglaro ngayong araw. Bakit? Tungkol ba sa love niya? Kaya ka nagkakaganyan? Alam mo naman wala akong labi. Hindi nga masama, tol. Wala ka pa rin love life, kaya wala kang inspirasyon. Naman! Matagal na akong walang girlfriend pero natatalo ko pa rin kayo sa mga laro. Pagkataon na siguro na masama talaga ang paramdam ko ngayon. Kaya wala akong ganang manilaro. Nga pala, bakit hindi mo kasama si Jamie ngayon? May klase siya ngayon Pero nag-text siya sa akin kanina lang. Kung sabi niya sa akin, pupunta daw siya dito. Talaga? Oh, bakit biglaan mo nabuhayan dyan? Wala eh. Textmate pala kayo ni Jenny? Sinabi niya ba sa'yo? Oo. Nakukwento niya sa akin na kasama ka sa mga pinapasahan ng GN. Oo. Siguro naman okay lang siya yun. Nga maging textmate ka na ng girlfriend mo. Okay lang naman yan sa akin. Palakaibigan naman talaga si Jenny. Palakaibigan nga yan girlfriend mo. Lahat ng arcade boys, ka-text din. Alam mo, Al, pagkatapos na yan mag-aaral, bala ko na sanang alokin ng kasal si Jenny. Agad? Ang totoo niyan, buo na ang kumpiyansa kung siya na ang makakatuluyan ko.
Mahal na mahal ko yun si Jamie din. Bahagi na siya ng buhay ko. At hindi na ako mabubuhay kung wala siya. Ang corny na naman, tol. Corny na ang corny. Pero yun talaga ang katotohanan. Kaya nga madalas kong pinagdarasal sa Diyos na sana hindi mawala si James sa buhay ko. Kasi, alam mo tol, igamamatay ko yun. Ikaw talaga, tol. Tigilan mo na nga yung kadramahan mo. Oh, ayun na pala si Jamie, oh. Jamie! Jamie! Kevin! Al! Doon ka naman nakarating ka, mahal ko. Naririto ko pala, Al. Kamusta ka na? Neto, ayos lang naman ako. Naku! Hindi ayos yung si Al. Kanina parang wala yan sa sarili niya kaya hindi na naalo sa lahat ng laro ng barkada. Talaga? Sayang naman. Ako, Jamie, hindi ba tatanungin kung nanalo ako o wala? Alam ko na sagot, Kevin. Siyempre nanalo ka kasi wala sa mood maglaro si Al. Ikaw naman, Jamie, parang sinaya mo naman na palagi akong talo kay Al. Eh, hindi ba totoo naman yun? Nako, Al, kahit mag-rematch pa tayo ngayon, ako ang mananalo ngayon. Well, anyways, ikaw, Jamie, kumusta ka naman? Well, tulad mo, ayos din naman. Anyways, thanks nga pala sa advice kagabi, ha? Advice? Hinihingi ka ng advice kay Al? Tungkol naman saan? Sa arcade? Secret. Secret ka pa dyan. Oh, huwag mo sabihin nagsiselos ka na dahil doon. Ako? Magsiselos? Hindi ako ganun, no? Tsaka wala namang masama na humingi ng advice sa kaibigan, di ba? Sorry guys, pero kailangan ko na umalis. Yung mga katropa ko sa Dota Boys, hinahanap na nila ako. Oh, paano? Sige, Al. Good luck na lang sa'yo. Huwag ka sanang matalo. Don't worry, hindi ako matatalo this time. Sige guys, bye! Text na lang ulit, Jamie! Sige. Bye, Al. Si Al talaga. Jamie, Oh, bakit? okay ka lang ba? Oo naman. Talaga? Bakit parang malungkot ka? Wala na ako sa mood. Ano ba yan? Parehong-pareho kayo ni Al na wala sa mood. Ikaw, bakit naman wala ka sa mood? May problema ka ba, Jamie? Wala. Isama na ng pakiramdam ko. Nung araw ka ng tingin. Naninibago na tuloy ako sa'yo. Jamie, kung may problema ka, sana mo niyang magsabi sa akin. Wala akong problema, okay? Huwag ka nang makulit. Okay, hindi na kita kukulitin. Pero sana naman, siya naman magpakita sa akin ng ganyan. Hindi kasi magandang tignan. Parang lumalabas kasi na wala kang gano'ng sumama sa akin. Pasensya ka na. Masama lang talaga ang mood ko. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo kanina ito, kaso nagpumulit ka pa rin lumabas tayong dalawa? Fine! Kasalanan ko na. Ano? Gusto ko bang tuloy yung lakad na to? O baka naman gusto mo na umuwi? Ituloy na natin yung lakad kasi sayang naman yung pagpunta ko rito. No! Nagbago na yung isip ko. Umuwi na lang tayo. Hindi rin magiging masayang lakad natin kung ganyan ka eh. Tara na! Kevin! Hintay! Kevin! Ano ba? Bigla ka nalang nangiiwan! Kevin! Ay naku! Bahala ka sa buhay mo! Simula noon ay nanlamig na sa akin si Jamie. Naging malihin na rin sa akin ang girlfriend ko. At noong December 21, 2013, umuwi ako sa probinsya ng 7 araw at hindi kami nagkita noon ni Jamie. Doon ay bibihira na lang siyang mag-text at hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Hanggang sa nalaman ko na lang mula sa isang mga katropa ko na mayroon na raw siyang ibang lalaki. At yun ay si Al. January 18, 2014, nakauwi na ako galing Bicol at nagkainuman kami ng mga barkada ko na Arcade Boys. Doon ko napansin na iba na ang pakikitungo sa akin ni Jamie. Hanggang sa makipag-iwalay na siya sa akin nung gabing yun. Doon na nasira ang lahat ng masasayang alaala namin. Jamie, Ba't ka naririto, Kevin? Anong kailangan mo? Oh, bakit ka lumuluhod? Jamie, Bakit mo ako binibigyan ng mga bulaklak? Jamie. Sorry na ako kung anong nanagawa ko sa naan sa'yo. Sorry, Kevin, pero hindi ko matatanggap yung bulaklak mo. Mayroon na akong iba. Ayaw kong masaktan siya.
Sorry, sa iba mo na lang iambot yan. 1 week pa lang naman tayo hiwalay Pwede pa tayo magkabalikan. Hindi na, Kevin. Ano pa bang kulang sa akin, ha? Ano pa ba yung mga hindi ko nabibigay sa'yo? Jamie, ano pa man dapat kong gawin para mahalin mo lang ulit ako? Wala na. Nag-pressure na ako na makipaghiwalay sa'yo. Hindi na mababago pa Jamie, yun. 3 taon yung relasyon natin 3 taon tayong naging masaya. 3 taon kitang minahal at ginawang buhay ko. Huwag mo naman sanang walain yun. Matagal na rin yung pinagsamahan natin, pero Kevin, hindi na kita mahal. Oo, naging magbuti kang boyfriend sa loob ng 3 taon, pero hindi ako naging masaya. Bakit? Kasi walang bago sa relasyon natin. Masyado kasing perpekto. To the point na nakakasawa na. Hindi yan ang gusto kong klase ng relasyon. Ano? Anong klase ba ng relasyon ang hinahanap mo? Jamie, bakit sa dinami-dami ng lalaking pwedeng mahalin? Bakit si Al pa? Please, Kevin, huwag na nating pagtalunan pa si Al. Ano bang meron si Al na wala ako, ha? Ano bang klaseng pagmamahal ang binibigay niya sa'yo na hindi ko mabigay-bigay? Ano, Jamie? Hindi naman ako naging masamang boyfriend sa'yo, Hindi naman siguro ako nagkulang sa'yo. Binigay ko naman sa'yo lahat ng pangangailangan mo. Ano pa bang gusto mo, Jamie? Kevin, I'm sorry. I'm sorry kung nasaktan kita. Jamie, bumalik ka na sa akin. Please. Hindi ko kaya. Ang totoo niyan, hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa'yo. Sorry, Kevin, pero pagod na ako. Ayoko nang bumalik pa sa'yo at saka mahal ko na si Al. So wala na talagang pag-asang bumalik ka pa sa akin? Jamie! Kevin, huwag kang umiyak. Alam mo, Jamie, isa lang naman ang gusto ko sa buhay ko ang makita ang masaya. Kaso, sa 3 taon natin magkarelasyon, hindi ko nakita naging masaya sa piling ko. Dahil doon, galit na galit ako sa sarili ko, Jamie. Kasi pakiramdam ko, wala akong kwenta. Kasi hindi naging masaya sa akin yung girlfriend ko Kevin! Sige, Jamie, pinapalaya na kita. Pero magbabasakali pa rin ako. Nababalik ka, kaya hihintayin pa rin kita. Kung gusto mong bumalik, sige, bumalik ka lang Handa pa rin kitang tanggapin. Huwag mo nang gawin yan, Kevin. Masasayang lang ang paghihintay mo sa akin. Jamie, hindi kita makakalimutan. Mahal na mahal kita, Jamie. Bakit mo ba ginagawa ito? Nakakonsensya ako. Sa una lang tumasakit Pero makamuban din ako. May tiwala ako sa Diyos. Tutulungan niya ang makabangon. Kaya ko to, Jamie. Kevin. Sobrang sakit at halos magpakamatay ako noong marinig ko yun. 1 week pa lang kaming break at mahal niya na agad si Al. Pero hindi pa rin ako tumigil noon at inilaban ko pa rin siya. Kasi mahal na mahal ko siya at alam ko na magkakabalikan pa rin kami. Pero nagkamali ako. Hindi na siya bumalik pa sa akin. Nalaman ko naman sa mga kaibigan ko na November pa pala ay meron ng namamagitan kina Jamie at Al. Noong marinig ko yun, ay sobra akong nasaktan. Pero no choice, kundi kalimutan na si Jamie. Sa ngayon ay kasalukuyan nakapag-move on na ako. Almost 6 months na rin kaming wala at hindi na talaga kami nag-uusap. Kahit sa classroom, hindi ko na rin siya kinakausap. As in, parang wala lang nangyari sa amin. Parang hindi na kami magkakilala at bihira na siyang pumasok. Parang nasira yata yung pag-aaral niya dahil madalas niyang kasama si Al. Sa kabilang banda, wala man sa akin si Jamie, ay masaya na rin ako sa buhay ko ngayon. Nagpupursige ako ngayon sa pag-aaral at umaasa na isang araw, mahanap ko rin ang tamang babae para sa akin. Wala talagang permanente sa buhay ng tao, kaya habang kasama pa natin sila, mag-enjoy tayo.